Anak, ano yung niluluto mo? Dumaan na ako dito. Napagod kasi ako nagbenta ng suman. Oh, ano na naman kasing ginagawa mo dito? Hindi ka na lang kasi manahimik doon sa bahay. Mamaya, nagkasakit ka pa. Dagdag gastusin ka na naman. Anak, naiinip kasi ako dun sa bahay kung wala akong ginagawa. Siya pa yung kikitain ko para may pambili ako ng gamot na pang maintenance ko. Hindi nyo pa lang kasi ako diretsuhin, Nay, na yun ang sadya ninyo, ang manghingi ng pambili ng gamot. Akala ninyo laging maraming pera ang tao. Hindi nyo alam, ang daming pinagkakagastusan ng tao. Ako na lang ba? Ako na lang ba ang anak? At ako na lang lagi ang hinihingian nyo ng pambili ng gamot nyo? Hindi naman sa ganun, anak. Pasensya ka na. Dumaan lang ako dito at nagpahinga. Medyo nahihilo kasi ako. Oh, yan na nga ang sinasabi ko sa'yo. Lakad ka kasi ng lakad, kaya yan, nahihilo ka na. Umuwi ka na kasi. Oh, ano na naman yan? Ayan na, si nanay. Gusto na naman niya ng gumastos. Ewan ko ba naman dyan kay nanay? Ang hirap pagsabihan. Punta nga rin nung isang araw yan eh. Asawa ko tuloy nagagalit. Pag nagpunta doon, pera din ang kailangan niya at panggamot daw niya. Akala mo naman kasing may mga pinatagong pera na palaging nanghihingi na lang. Ewan ko ba naman dyan kasi? Ano ba talagang gusto nyo na? Sabihin nyo na. Kung pera, wala. Pasensya na muna. Saka bakit pa na hindi si Simang yung obligahin nyo dyan sa maintenance nyo? Kami naman tong hinihingian nyo na walang-wala. Oo nga. Total ka, uuwi lang naman niya. Sigurado, hindi pa ubos ang pera noon. Doon ka magpabili ng gamot mo, hindi yung kami na lang lagi ang binupuliklik mo. Wala na nga halos makain, kami pa lahat. Hindi naman sa ganun, anak. Si Simang kasi nagbigay na sa akin ng pambili ko ng gamot. Nahihiya naman akong hingi ng hingi doon. Kung kaya ko lang bumili ng gamot ko, hindi na ako hihingi sa inyo, mga anak ko. Sige na, pasensya na kayo, mauna na ako. Oh, ikaw naman, ano pang hinihintay mo dito? Wala, uuwi na din ako. Ay, ang hirap pala ng ganito. Dapat pala, pag tumanda ka na, may ipon ka. May anak ka nga na inaasahan, hindi naman sila makatulong. Ay, dapat pala nung malakas pa ako, nag-ipon na ako para yung pagtanda ko na ipunan ko. Parang nahihilo na naman ako Tulong! Ay, nahihilo ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Ay, tulungan niyo ako! Tulong! Lele, halika, tulungan natin yung matanda. Lele, sa Antibiyang to, tara tulungan natin. Ay, nahihilo ako. Yung maintenance ko dyan, pakikalkal at makainom ako ng gamot. Saan ka ba kasi nanggaling, Antibiyang? Kainit-init naman kasi. Antibiyang, naimasmasan ka na ba? Oo, naimasmasan na ako. Salamat sa inyo Ay, buti na lang. Meron kayo. Kung hindi, mamamatay na ako dun sa daan. Ano ba kasing nangyari, ante? Bakit nahilo po kayo doon? Sumumpong kasi yung high blood ko. Hindi ako nakainom ng gamot ko. O, Nay, anong ginagawa mo dyan? Ay, naku si Mang, alam mo bang nahilo siya sa daan? Buti na lang dumating kami ni Lele. Pero kanina kasi si Mang, narinig namin ni Daniela na pinagsasalitaan siya ng mga kapatid mo. Tanong mo na lang kung ano. Ay, oo si Mang, hindi sa pagiging chismosa Alam mo bang para siyang batang ituring kung pagalitan? Totoo ba yun, Nay? Tara na, umuwi na tayo. Salamat sa inyo, mga ate. Uy, si Mang, utangin mo nga kami. Mamaya na lang. Yun na, meron na tayong pangulong. Ay, pupuntahan na lang natin siya sa bahay nila. Oo, yung basket niya. Ate, yung basket nyo po. Ay, Kuring, may mainit na ba tubig ka ba dyan? Pahingi nga ako, hindi pa ako nagkakape. Tingnan mo dyan sa termos kung meron pang laman. Tubig na mainit lang kasi hindi ka pa makapainit. Hoy, wala talaga kayong pakialaman Hindi nyo ba nabalitaan na himatay si nanay?
Nahimatay siya ng dahil sa inyo, mga wala talaga kayong kwentang anak. Huwag kang sisigaw-sigaw dito sa bahay ko, si Mang. Kasalanan ni nanay. Matigas ang ulo niya. Tapos na ang obligasyon ko kay nanay. Lalo naman ako, nalawag ka ng asawa ko. Oo ate, hindi natin obligasyong mga anak na bayaran ang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo, obligasyon nating mga anak na tulungan at mahalin habang hindi na sila kumukita ng pera. Kung hindi mo sila kayang mahalin, bigyan mo naman sila ng respeto habang nabubuhay sila. Tapos ka na, si Mang? Lumayas ka na ulit. At mangibang bansa, iwan mo sa amin ang responsibilidad sa nanay natin. Akala mo sino ka makapagsalita ah. Samantalang nung na-ospital siya, kami lahat ang gumastos. Kaya wag kang magsasalita na akala mo alam mo ang lahat. Kahit na ate, anak ka rin. Hindi mo dapat kwentahin ang pagtulong mo sa kanya. Kung wala si nanay, wala ka rin. Wala kang utang na loob, bastos.